Sa video ito ay tuturo ko sa inyo kung paano kumuha ng NBI clearance online. So, ang una po natin gagawin ay punta po tayo sa Google. Search po natin clearance.nbi.gov.ph. So, ito po. Then, may lalabas na ganito. Data Privacy Content. So, basahin nyo na lang siya, guys. Pwede po kayong mamili kung English or Tagalog. Then, sunod, scroll down. Sunod, pindutin ang I agree. Then, may lalabas na ganito, advisory. Notice is hereby given to all NBI clearance applicants who are. So, basahin nyo na lang, guys. Then, sunod, scroll down. Sunod, pindutin ang close. Then, may lalabas na ganito, sign in. So, dahil wala pa po tayong account, kailangan po natin mag-register. So, scroll down. Then, dito sa baba, may nakalagay na register. Do you have an NBI clearance issued from 2014 to present? So, kung yes, okay na po yan. Kung no, pipindutin po natin ang no. So, kailangan po natin gumawa, register as new account. So, ito po guys, pinagawa lang po sa akin. So, ngayon, pipindutin na po natin ang select gender. Kung male or female. Civil status. Kung single, married, separated, widow, divorce, annulled, widower, single parent. Okay. Then, sunod, birth date. Yung month. So, guys, hanapin nyo na lang. Sunod, day. Sunod, year. Then, first name. Middle name. Then, surname. Yung apelyido nyo po. Then, mobile number. So, ang ilalagay nyo di guys na mobile number is active. Then, enter new email address. Sunod, enter new password. Then, confirm new password. Then, sunod, pindutin ang box na maliit. Ito po. Read and accept terms of services. Then, sunod, pindutin ang agree. Then, sunod, pindutin ang I'm not a robot. Then, sign up. So, wait natin yung one-time password, guys. So, ito na siya. Ito na yung text, guys. Input na natin doon. Then, okay. Then, may lalabas na ganito. You have successfully registered in our. Then, sunod. Mag-sign in na tayo, guys. So, ilalagay natin dito yung email na nilagay natin doon kanina. Password. So, yung password na nilagay din natin doon kanina. Then, okay. Then, may lalabas na ganito, applicant information. So, first name, pangalan nyo po, middle name. So, kung wala po pala kayong middle name, ilagay nyo po ng MNU. Pero kung mayroon naman po, wag nyo na pong lagyan ng MNU. Okay. Sunod, last name, apelyido, gender, kung male or female, nickname. So, kahit hindi nyo na po lagyan to guys, optional lang po yung nickname. So, yung may mga asterisk lang po na red ang lalagyan nyo. Civil status. Okay na po yan. Birth date. Then, birthplace. Okay. Then, citizenship. Kung Filipino, American, German. So, kayo na bahala dyan, guys.
Then dito naman sa contact details, okay, street, unit, building, village, barangay, city, town, province. Okay? Ilagay nyo na po dito yung address nyo, guys. Then, mobile number. Okay? Sunod, email. Family background, spouse name. So, kung mayroon po kayong asawa. Then, spouse birthplace. Father name. Type in A if no father's name. So, pangalan. Gitnang pangalan. Then, apelyido. Sunod, father, birthplace. Then, mother name. Ganon ulit guys, pangalan. Gitnang pangalan. Then, apelyido. Mother birthplace naman. Then, other information, educational attainment. So, kung college graduate, vocational, college level, high school graduate, high school level, elementary graduate, masteral, doctoral. Then, occupation, religion, kung Christian, Islam, so kayo na bahala dyan guys, Roman Catholic, born again. Then, sunod, height, kung ilang centimeter. So, for example, yung height nyo is 5'7". Search nyo na lang po guys sa Google kung ilan ang value ng 5'7" sa centimeter. Okay. Sunod, weight, kung ilang kilogram. Then, complexion, kung fair, dark, white, yellow, brown, red. So, kayo na lang bahala dyan guys. Then, sunod, pindutin ang save information. Then, may lalabas na ganito. Profile preview, applicant information. So, i-double check nyo na lang dito guys. So, kung mayroon po kayong i-edit, pindutin nyo lang itong close. Then, balikan nyo siya guys. Okay. Then, scroll down. Save information. So, pag okay na guys, pindutin nyo na ang submit. So, ayan na siya guys. Profile successfully saved. So, ngayon, pipindutin na natin ang apply for clearance. Then, may lalabas na ganito, confirmation. Notice, if you have paid reference number from February 21, 2003 to April 12, 2023, click here. So, ilalagay nyo na dito guys yung type of ID. So, ito yung ID na ipipresent nyo doon. So, ito yung mga ID na pwede lang. UMID, SSS, and GSIS, passport, PhilHealth, voter's ID or certificate of registration, BIR, PRC license, birth certificate authenticated by PSA, driver's license, pag-ibig, not the loyalty card, postal ID, certification from the local civil registrar, certification from Malacanang in connection with indigenous groups, tribal membership, foundling, solo parent ID, company ID, government employees, Seaman's Book and CIRV, school ID together with current registration card, senior citizen ID, Marina. So, pili lang kayo guys kung anong ID yung ipipresent nyo doon. Then, sunod, ilalagay nyo dito yung ID number. Okay. I-double check nyo maigi guys. Then, sunod, pagkatapos, pindutin ang I agree.
Then may lalabas na ganito, important reminder. Your registration code or reference number will be provided after you select your payment option. So basahin nyo na lang siya guys. Sunod, pindutin ito guys, close. Then may lalabas na ganito, select NBI branch. So pipili kayo dito guys, yung pinakamalapit sa inyo. Hanapin nyo na lang dito guys. So, ito sa akin. Then, sunod. Anong araw nyo gusto pumunta, guys? Okay. So, yung may mga blue, guys, yan yung mga may slot. So, pipili lang kayo dito. So, okay. Ito na sa akin. Then, scroll pababa. So, ito yung lalabas. Particular. Multi-purpose clearance amount. So, ito yung total, 130. Then, dito makikita yung appointment schedule. Then, meron dito sa baba, bank over the counter, online bank, cash payments, EasyPay, 7-Eleven, Visa, Mastercard, GCash, PayMaya, ShopeePay, Dragon Pay App. So, ayan yung mga pagpipilian guys ng kung pwede magbayad. So, sa akin is ito po, GCash. Okay. Then, may lalabas na ganito, payment. A reminder, once you click proceed to payment, here are next steps. 1. A reference number will be generated. Use your GCash app. Kung GCash yung gagamitin nyo guys. So, number 3, pay using your reference number or scan QR code. So, next, pindutin ang proceed. Then, may lalabas na ganito, payment. So, ang total is 130. Then, proceed to payment. So, ayan na siya yung reference number nyo guys. I-copy nyo na lang. So, ito yung lahat ng babayaran nyo. NBI clearance fee, 130 pesos. System fee, 30 pesos. So, ang total niya is 160 pesos. So, i-copy nyo na lang yung reference number, guys. Okay. Or screenshot nyo. Then, pindutin ang accept. So, ngayon, titingnan na siya natin sa transactions. So, ayan na siya guys. Details. Ito yung reference number. Naka-pending pa siya guys. So, kasi hindi pa natin siya binabayaran. So, punta na po tayo ngayon sa GCash. Para bayaran na po natin. So, ngayon guys, nandito na tayo sa account natin. Sunod, pipindutin natin ang bills. Then, sunod, pindutin ang government. Then, sunod, search natin ang NBI. So, ayan na siya guys, NBI. Pindutin natin. Then, sunod, ito yung lalabas. NBI, posting period within 24 hours. So, ilalagay na natin dito yung reference number. Yung kinapi natin kanina guys. Then, sunod yung contact number. Then, sunod, email address. Okay. Then, yung amount dito, kung magkano. Then, sunod, pindutin ang next. Sunod, ito, pindutin. So, ayan na siya guys. NBI confirmation, you're about to pay 160 pesos using your GCash. Then, sunod, pag okay na, pindutin ang confirm. So, ayan na siya guys. Payment received. So, ayan ang ipapakita nyo doon sa NBI guys. Okay, save to gallery. So, ngayon, tingnan na po natin doon sa transaction guys.
So, ayan na siya guys. So, ang nakalagay niyan kanina is pending. So, ngayon paid na siya. So, ito lang yung papakita nyo doon sa NBI guys. So, ganun lang kadali kung paano mag-online appointment sa NBI guys. Okay? Kung may katanungan po kayo, comment lang po kayo sa comment section.